Hello guys, magandang araw. Update lang po tayo dito po sa ating ikinabit na battery equalizer. At saka po, para po mapagbigyan yung pong request nito pong ating subscriber na si shoutout po kay Sir Arsacidera. Sana Lods, nagtry ka din kumuha ng parameters during charging, lalo na pag malapit ng mag full charge dahil most cases doon may malaking gap ng reading. So yun po talaga ang dahilan kung bakit po tayo nagkabit nitong ating battery equalizer para po laging balance ang discharge at charge nito pong ating e-bike. So ngayon po naka-charge po yung e-bike natin. Ito, ayan. At ipapakita ko po sa inyo yung reading niya. Ngayon malapit na po itong mapuno. Estimate ko malapit na po siyang mapuno kasi kanina pa po yan naka-charge. Ay gagawin po natin tong video na to para po mapagbigyan si Sir. Kasi nga po hindi po ito nakasama doon sa vlog natin dati. At ang naipakita po natin yung discharge lang niya. Hindi po natin naipakita yung reading niya while charging. So, ang ating pong driver ay kabado na. Kasi ang bar niya ay isang pula at isang green na lang. At tayo ay meron pang 4.8 kilometers. Ang problema, okay lang yung 4.8 kilometers kung medyo patag eh. Problema, mapapansin nyo naman yung daan natin eh. Oh, paakyat eh. Ayan oh, pag paakyat sa red na lang. Wala na yung green. So ayun, mga kaibigan, hindi pa naman siya namamatay. Pero ipahinga lang natin ng konti kasi ay i-check natin yung actual voltage ng battery natin. Dito sa reading kasi sa dashboard niya ay pagpatay, pag walang throttle 58.7. Mababa na tayo sa 12 volts niyan. 12 volts isang piraso, mababa na tayo sa ganun. So ayan guys, talagang medyo bugbog kasi yung battery natin pagka ganyan kahaba yung biyahe. Tapos syempre medyo mabigat tayo. Ngayon natin makikita kung gumagana yung ating battery equalizer. I-check natin kung balance. Kasi dyan malimit nag-iiba ang voltage kapag sobrang gamit na gamit or sinacharge doon, kalimitan nag-iiba ang voltage. So check natin. 11.9. Ito isa. 11.9. Very good. Magaling ang ating battery equalizer. Ito isa. 11.9. Yan po ang advantage pag meron po tayong battery equalizer. Kasi equal yung discharge, equal yung charge. So, salamat po sir kasi binigyan niyo po ako ng idea kung paano ko po mai-share dito po sa ating mga subscribers na gumagana po itong ating battery equalizer. At syempre, shoutout din po dito po kay Sir Rex De Guzman. Sabi po niya, more vlogs and tutorial pa po sir at pa-shoutout po sa next vlog. Shoutout po Sir Rex De Guzman. Mga gusto po pa-shoutout, comment lang po kayo dito po sa baba. Guys, kung gusto niyo pong magkabit ng battery equalizer din, ilalagay ko po yung pong link ng ating po tutorial kung paano ko po siya ikinabit. Syempre, ilalagay ko po rin yung diagram para po, syempre, kung gusto niyo po, makapagkabit din po kayo. Yung link po ng bilihan, ilalagay ko din po dyan sa description at sa comment section para kung gusto niyo po bumili, i-click nyo lang po yun, doon na po kayo umorder kasi po legit naman yung seller na nabilhan ko po nito. So, ito na po. Test na po natin para po sa request ni Sir. Kung mapapansin nyo, ayun yung metal ng ating negative, yung dulo. Ayun. Ayun na. Tapos, ayun yung positive natin. Check na, ayun yung positive yan. Check natin yung, ito po yung ating charger, no? Alisin po natin dito. Hindi pa po siya puno, ayan, kulay red pa. Mababasa po natin dito sa charger natin, mga kaibigan. Ayan po. Ito po ay 60 volts charger. Ang nakasulat po dyan ay DC 74 volts. Ayan po. Magka-cut off siya pag na-detect niya na 74 volts na yung pong ating pong battery. So, kung hindi po balance yung battery mo, kung merong mataas, tapos merong mababa, syempre mapupuwersa yung mataas, mag-over voltage na po yun, pipilitin niyang abutin yung 74 volts bago siya mag-cut off. Kaya po mas maganda ay balance po siya. Ayan, naka-charge pa rin po yan, yung kulay pula po yan. Baba muna natin dito yung charger. Ayan, naka-charge yan. Tingnan natin yung actual voltage niya, yung total voltage ng ating battery. Kasi malapit na po yan mapuno. Pag malapit na po mag 74 volts, mapupuno na po yan. Ang voltage po natin ngayon ay ayan, 74.1. Ayan, malapit na pong mapuno yan. 74 volts. Minsan po kasi yung problema nandun sa charger natin, medyo lampas ng konti, pero malapit na pong mapuno yan. Tingnan natin ngayon kung balance, no? Basta wag lang siya aabot ng 75 at talaga nagluloko ng charger, no? Okay, tingnan natin itong isa. Op.
14.8. Itong isa. Baligtad, negative, positive, okay lang po yan. 14.86. Pareho pong 14.86. Hindi ko nasabi yung 0.06 kanina eh. 14.86. Itong isa naman. 14.86. Ito pong isa medyo mahirap patamaan eh kasi nakalubog. Ang hirap niya patamaan ng terminal. Wait lang. Ilaw. Ayan. Itong isa, ayan, 14.8 pa rin po siya. 14.83, 82. Yan po hahabol at yan po 14.8 din. Yun pong sa dulo lang medyo may pagkakaiba. Yan po hahabol po yan ng ating pong battery equalizer. Kung mapapansin nyo, 14.8 din naman po yan. At saka yung pong maliit na pagkakaiba niya ay pipilitin pong pagpantayin ito pong battery equalizer. Subukan nyo pong mag-test po sa inyo pong mga e-bike nang wala pang battery equalizer. Pag malapit na po yung mag full charge, ang lalayo po ng pagitan niya. Tingnan natin itong last na battery. Ilaw nga. Dilig. Hindi ko makita yung sundutan dito. Ayan. Ayan po. Makapansin nyo, 14.86 din po itong isa. Meron po tayong isang 14.83 at napakaliit na pagkakaiba lang po nun. 0.0 something lang. Kaya po 14.8 din naman po siya. Kaya napakaganda po ng pakinabang nito pong ating battery equalizer sa ating pong mga lead acid battery. Kung kayo naman po ay naka lithium, okay po ang BMS at saka po active balancer. So ayun guys, na-share ko na po sa inyo talaga pong gumagana itong ating battery equalizer. Ilang minuto na lang magpupuno na po yan. Kasi nasa 14.8 na po yung ating pong mga battery. At yan po ay pagka nasa 74 volts na, dapat cut off na po. Minsan po kasi ang nagiging problema din yung charger natin. 74 volts, minsan naman lumalampas siya ng point something, pero hindi po inaabot ng 75 kasi over voltage po yung battery natin. At saka kung hindi po pantay o hindi balance yung mga battery natin, nandun na rin po yung pagkakataon na mas madaling masira yung ating battery dahil hindi nga po pantay yung charging. Yung iba po ay over voltage na, yung iba po ay mababa pa ang volts. So ayan guys, speaking, after po 2 minuto pagkatapos namin gawin yung video, ayan, napuno na po, nagkulay green na yung ating charger. So bunutin na natin. Yun po ang advantage pag po meron po tayong battery equalizer. Pantay po yung charging, pantay po yung discharge ng atin pong mga battery. At syempre, pag pantay lagi yung charging niya at discharge niya, walang battery na mabubugbog. Walang battery na ma-overcharge, walang battery na ma-over-discharge. Kaya tatagal po yung buhay ng pong ating mga battery. So, ayan.